Ang bawat patak ng malakas na ulan ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa manipis na balat ni Teresa. Ngunit hindi niya ito gaanong iniinda. Mas matindi ang pag-aalala na parang apoy na sumusunog sa kanyang dibdib, isang apoy na nagmumula sa nag-iinit na katawan ng maliit na anghel sa kanyang mga bisig. Anak! Kira, konting tiis na lang, bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ugong ng hangin at dagundong ng kulog. Ibinuka niya ang kanyang nanginginig na palad. Sa loob niyon ay ilang piraso ng barya, basa at malamig. Ito na ang lahat ng yaman niya sa mundo. Maingat niyang binilang ang mga iyon sa isip, paulit-ulit, na para bang sa bawat bilang ay baka sakaling madagdagan. 23 pesos. Sapat lang para sa isang tableta ng gamot. Isang tableta laban sa lagnat na tila gustong agawin ang kanyang anak mula sa kanya. Diyos ko, tulungan niyo po ako, dasal niya sa hangin. Huwag po ninyong pababayaan ang aking si Kira. Isinukob niya ang kanyang katawan sa ibabaw ng anak para protektahan ito mula sa ulan habang nagmamadali siyang lumapit sa isang maliit na sari-sari store na may ilaw pa. Ang munting pisngi ni Kira ay nakasubsob sa kanyang dibdib, ang bawat paghinga nito ay mainit at mabigat. Pabili po, sabi ni Terry, ang kanyang boses ay garalgal dahil sa lamig at pagod. Inilahad niya ang basang pera sa may-ari ng tindahan, isang matabang babae na nakasimangot. Isang paracetamol po para sa bata. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa, ang mga mata nito ay puno ng pagdududa at pagkainis. Kinuha nito ang pera at nag-abot ng isang tableta ng gamot. Nang akmang isusubo na ni Terry ang gamot sa bibig ni Kira, gamit ang kaunting tubig ulan na naipon sa kanyang palad, bigla siyang pinigilan ng babae. Hoy, hoy, ano nang ginagawa mo? Sigaw nito. Huwag kang tumambay dyan. Baka isipin pa ng mga customer ko na pugad ito ng mga pulubi. Umalis ka na. Sandali lang po, ma'am, pakiusap ni Terry, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Papainumin ko lang po ang anak ko. Nilalagnat po siya ng mataas. Wala akong pakialam, itinulak ng babae ang balikat ni Terry. Doon ka sa kalsada. Baka mahawa pa kami sa sakit ninyo. Nawala ng balanse si Terry at halos mabuwal. Niyakap niya ng mahigpit si Kira na nagsimulang umungol sa pagkagising. Ang pagtataboy na iyon ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang pagtitimpi. Ang sakit, ang kahihiyan, ang kawalan ng pag-asa, lahat ay bumuhos kasabay ng ulan. Wala na siyang nagawa kundi ang tumalikod at muling harapin ang bagsik ng bagyo. Tumakbo siya ng walang tiyak na direksyon, ang mga paa ay lumulusong sa baha na kulay puti. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang mahinang pag-iyak ni Kira. Bawat hakbang ay pabigat ng pabigat, na para bang ang buong mundo ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Napapikit siya. Ang kanyang lakas ay unti-unti nang nauubos. Kira anak, patawarin mo si nanay di. Sa gitna ng kalsada, bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya at pagkatapos ay tuluyang bumagsak sa malamig na semento. Bago siya lamunin ng kadiliman, isang nakakasilaw na liwanag ang tumama sa kanyang mukha, kasunod ng isang nakabibinging tunog ng preno ng sasakyan. Iyon na ang huli niyang nakita. Nagising si Terry sa amoy ng antiseptiko at sa marahang ugong ng aircon. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Puti ang lahat, ang kisame, ang dingding, ang kumot na nakabalot sa kanya. Nasaan siya? Lumingon siya sa paligid at ang una niyang hinanap ay ang kanyang anak. Isang malakas na kaba ang dumaloy sa kanyang ugat. Kira, mahinang tawag niya. Nanay. Ang munting boses na iyon ay musika sa kanyang pandinig. Sa tabi ng kanyang kama, sa isang hiwalay na higaan, nakahiga si Kira. May nakakabit na dextrose sa maliit nitong kamay, ngunit payapa na ang mukha nito at hindi na gaanong mainit. Isang nurse ang nag-aayos ng kumot nito. Napahinga ng maluwag si Terry. Ligtas ang kanyang anak. Ngunit sino-sino ang nagdala sa kanila dito? Doon niya napansin ang isang lalaking nakatayo sa may bintana, nakatalikod sa kanya. Matangkad dito, balingkinitan ang katawan, at suot ang isang mamahaling business suit na tila hindi nababagay sa simpleng silid ng ospital. Dahan-dahan itong humarap at napigil ni Terry ang kanyang paghinga. Ang lalaki ay may seryosong mukha, matalim na mga mata, at isang panga na tila laging nakatiim. Walang emosyon sa kanyang mukha, walang awa, walang pag-aalala.
Tila isa lamang siyang manonood sa isang dula na hindi niya gustong mapabilang. Ito marahil ang nagligtas sa kanila. Salamat po, sir, nautal na sabi ni Terry, sinusubukang bumangon. Utang ko po sa inyo ang buhay ng anak ko. Hindi sumagot ang lalaki. Tiningnan lang siya nito, ang mga mata ay tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pakiramdam ni Terry ay masahol pa siya sa isang basahan sa ilalim ng tingin na iyon. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, isang doktor ang pumasok sa silid, may hawak na clipboard. Good morning, ma'am, bati ng doktor kay Terry. Stable na po ang anak ninyo. Kailangan lang po niyang manatili dito para maobserbahan. Si Ihingi Limuego na po ang nag-asikaso ng initial deposit. Limuego. Iyon pala ang pangalan niya. Narito po ang partial bill para sa mga nagamit na gamot at sa kwarto, sabi ng doktor. Iniabot ang isang piraso ng papel kay Terry. Nanginginig na kinuha ni Terry ang papel. Nang makita niya ang mga numero na nakasulat doon, pakiramdam niya ay muli siyang nahilo. Ang halaga ay higit pa sa perang nahawakan niya sa buong buhay niya. Kahit magtrabaho pa siya ng 1 taon, hindi niya iyon mababayaran. Ang kaunting pag-asa na kanyang naramdaman ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na bigat ng kawalan ng pag-asa. Napayuko siya, hindi alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Doktor, ako na ang bahala sa lahat ng bayarin, isang malamig at makapangyarihang boses ang bumasag sa katahimikan. Napatingala si Terry kay Jordan Limuego. Nakatingin ito sa kanya, ang mukha ay blanko pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, may sinabi itong nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang batok. Ako na ang bahala, ulit nito, ang bawat salita ay mabagal at may diin. Pero may kondisyon. Ang manibela ay malamig sa ilalim ng mga kamay ni Jordan Limuego, ngunit hindi kasing lamig ng kaguluhang namumuo sa kanyang isipan. Habang tahimik na bumibiyahe ang kanyang sasakyan palayo sa ospital, palayo sa ingay ng bagyo na unti-unti nang humihina, isang tanong ang paulit-ulit na umuugong sa utak niya, anong pumasok sa isip ko? Siya si Jordan Limuego. Isang sihi na ang mundo ay umiikot sa lohika, sa mga numero, sa mga kontrata, at sa kontrol. Ang bawat desisyon niya ay kalkulado. Ang bawat kilos niya ay may layunin. Pero ang ginawa niya ngayong gabi, ang paghinto para sa isang babaeng hindi niya kilala, ang pagdadala dito sa ospital, at ngayon, ang pag-uwi sa kanila sa sarili niyang pamamahay, ay labag sa lahat ng alituntunin na pinanghahawakan niya. Sumulyap siya sa rearview mirror. Nakita niya ang babae, si Teresa, na mahigpit na yakap ang anak nito habang nakatingin sa labas ng bintana, pinanonood ang mga ilaw ng syudad na kanilang dinadaanan. May takot at pagtataka sa mga mata nito. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin sa bata, kay Kira, na payapa nang natutulog. Doon na naman niya naramdaman iyon. Ang kakaibang pakiramdam. Isang pamilyar na kurot sa kanyang puso na hindi niya maintindihan. May kung anong pamilyar sa mga mata ng bata kanina sa ospital, isang bagay na nagpaalala sa kanya ng isang nakaraang matagal na niyang ibinaon. Hindi niya matukoy kung ano, pero sapat na iyon para sirain ang pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang sarili. Nang pumasok ang sasakyan sa malalaking gate ng Villa Esmeralda, mas lalo siyang nakaramdam ng pag-aalinlangan. Ito ang kanyang teritoryo, ang kanyang santuwaryo. Isang lugar na walang puwang para sa gulo, para sa emosyon, para sa mga taong hindi niya kilala. Pinahinto niya ang sasakyan sa harap ng malaking pinto ng kanyang mansyon. Bumaba siya at pinagbuksan sila ng pinto. Nakita niya ang reaksyon ni Terry. Ang pagkamangha sa laki at karangyaan ng bahay ay mabilis na napalitan ng hiya nang mapatingin ito sa sarili nitong suot, basang damit, punit na tsinelas. Agad itong napayuko na para bang gusto niyang magtago. Manang Celia, tawag ni Jordan nang makapasok sila. Agad na lumapit ang kanilang mayordoma, isang babaeng may edad na at matagal nang nagsisilbi sa pamilya Limuego. Sir Jordan, sagot nito, ngunit natigilan nang makita ang dala niyang mga bisita. Ihanda mo ang guest room. At bigyan mo siya ng damit na pamalit, utos ni Jordan, ang boses ay bumalik na sa dati nitong lamig at otoridad. Sila na muna ang bahala dito. Nang paakyat na sila sa malawak na hagdanan, isang boses ang pumigil sa kanila. Aba, anong sorpresa ito, Jordan? Humarap sila at nakita si Valerie Limuego. Nakatayo ito sa paanan ng hagdan, nakapamiwang, suot ang isang eleganteng silk robe.
Ang kanyang mga mata ay matalim, sinusuri si Terry mula ulo hanggang paa na maihalong pangutya. Anong ginagawa mo pa dito, Valerie? Walang ganang tanong ni Jordan. Dito ako natulog dahil sa bagyo. At buti na lang pala, sagot nito, ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito at bumulong kay Jordan, pero sapat na ang lakas para marinig ni Terry. Bagong recruit, pinsan. O baka naman bagong charity case. Ang mga salita ay tumama kay Terry na parang sampal. Mas lalo siyang napayuko, yakap pa rin si Kira na tila iyon ang kanyang tanging panangga sa kahihiyan. Itigil mo yan, Valerie, mariing sabi ni Jordan, isang babala ang maririnig sa kanyang tono. Bisita ko sila. Bisita, tumawa si Valerie ng mahina. Mukhang mas kailangan nila ng tulong kaysa ng biskwit at saa, pinsan. Hindi na siya pinansin ni Jordan. Itinuro niya kay Manang Celia ang daan papunta sa guest room. Sumunod na lang si Terry, dala-dala ang bigat ng mga mapanuring mata ni Valerie na nakatitig sa kanyang likuran. Nang maihatid na sila sa kanilang silid, isang malawak at magandang kwarto na mas malaki pa sa dating inuupahan nilang bahay, iniwan muna sila ni Jordan. Ilang sandali pa, pumasok si Manang Celia na may dalang damit at pagkain. Samantala, bumalik si Jordan sa kanyang study, sinubukang ibalik ang isip sa trabaho, pero hindi niya magawa. Ang imahe ng bata ay bumabalik sa kanyang isipan. Hindi siya mapakali. Pagkaraan ng ilang minuto, hindi na niya napigilan ang sarili. Tahimik siyang naglakad pabalik sa guest room. Bahagyang nakaawang ang pinto. Sumilip siya sa loob. Nakita niya si Terry na nakaupo sa gilid ng kama, tahimik na kumakain. Si Kira naman ay mahimbing na natutulog sa gitna ng malambot na kama. Ang dextrose ay maingat nang naalis kanina sa ospital bago sila umalis. Dahan-dahan siyang pumasok. Hindi siya napansin ni Terry. Lumapit siya sa kama at pinagmasdan ang natutulog na bata. Sa malapitan, sa ilalim ng dim na ilaw ng lampara, mas lalo niyang nakita. Ang hugis ng mga mata, ang kurba ng ilong may kahawig ito. Isang pamilyar na anino mula sa nakaraan. Walang ano-ano'y iniangat niya ang kanyang kamay. Dahan-dahan, na para bang may isang hindi nakikitang puwersa na humihila rito, papalapit sa mukha ng natutulog na bata. Ang kanyang mga daliri, na sanay lamang pumirma sa mga kontrata at humawak sa manibela ng mamahaling sasakyan, ay bahagyang nanginginig. Gusto niyang hawakan ang pisngi nito. Gusto niyang masiguro kung totoo nga ba ang nakikita niya, o kung isa lamang itong multo ng nakaraan na pilit bumabalik. Isang sentimetro na lang ang layo ng kanyang daliri sa balat ni Kira nang isang mahinang tunog ang pumutol sa katahimikan. Sir! Agad na napabawi ng kamay si Jordan na parabang napaso. Mabilis siyang lumingon at nakita si Terry, nakatayo sa gilid ng silid, hawak ang isang basong tubig. Ang mga mata nito ay nagpapakita ng pagtataka, hindi paghuhusga. Nakita siya nito. Nakita nito ang isang sandali ng kahinaan na hindi niya kailanman ipinapakita kaninuman. Isang inis ang biglang gumapang sa kanyang dibdib, inis sa sarili dahil sa pagpapabaya. Agad niyang isinuot pabalik ang kanyang maskara ng lamig at otoridad. Tumikhim siya para itago ang kanyang pagkataranta. Nandito ako para sabihin ang kondisyon ko, diretsong sabi niya, ang boses ay muli nang naging matigas at pangnegosyo. Napayuko si Terry. Kahit ano po, sir. Gagawin ko po ang lahat para mabayaran kayo. Hindi ko kailangan ng pera mo, mabilis niyang sagot. Ang mga salitang iyon ay lumabas ng mas matalim kaysa sa kanyang intensyon. Nakita niya itong bahagyang napaatras. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Ang kondisyon ko ay mananatili kayo dito. Napatingala si Terry, halata ang gulat sa kanyang mukha. Po, dito sa bahay ninyo. May anak ka. Kailangan niya ng maayos na tirahan at pagkain habang nagpapagaling, paliwanag ni Jordan, pinipilit na maging lohikal ang kanyang mga salita para takpan ang emosyonal na desisyon sa likod nito. Mananatili ka dito bilang personal na tagapag-alaga ni Kira. Siguraduhin mong napapakain siya, nakakainom ng gamot at ligtas. Iyon ang magiging trabaho mo. Iyon ang magiging kabayaran mo sa akin hanggang sa makahanap ka ng sarili mong paraan para tumayo sa sarili mong mga paa. Isang gintong hawla. Iyon ang alok niya. Kaligtasan at karangyaan kapalit ng kalayaan. Para kay Terry, ito ay isang alok na hindi niya matatanggihan.
Para kay Jordan, ito ay isang lohikal na dahilan para panatilihin ang bata sa malapit, ang batang nagdudulot ng kakaibang kaguluhan sa kanyang tahimik na mundo. Nakita niya ang pagtatalo sa mukha ni Terry, ang pride nito laban sa pangangailangan ng kanyang anak. Sa huli, nanaig ang pagiging ina. Dahan-dahan itong tumango. Sage po, sir. Tinatanggap ko po. Good, sabi ni Jordan, at walang dagdag na salita. Tumalikod na siya at lumabas ng silid, isinara ang pinto sa likuran niya. Naglakad siya pababa ng hagdan, ang isip ay gulong-gulo pa rin. Sinalubong niya si Valerie na nag-aabang sa may sala, may hawak na kopitan ng alak. So, anong plano mo sa kanila, pinsan? Tanong ni Valerie, ang boses ay matamis ngunit may bahid ng lason. Hindi naman siguro sila titira dito ng tuluyan, di ba? Isipin mo na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak natin. Ako ang magdedesisyon kung sino ang titira sa bahay ko, Valerie, sagot ni Jordan, dumiretso sa minibar para kumuha ng sarili niyang mainom. At hindi ko kailangan ang opinyon ni Numan. Pinoprotektahan lang kita, Jordan, sabi ni Valerie, lumapit ito sa kanya. Ang kanyang ngiti ay puno ng kunwaring pag-aalala. Alam mo naman ang mga tao ngayon. Mahirap magtiwala. Lalo na sa mga ganyang klase ng tao na bigla na lang sumusulpot sa buhay mo. Hindi mo alam ang tunay na intensyon. Tiningnan siya ni Jordan ng diretso sa mata. Alam ko ang ginagawa ko. Tumango si Valerie, ngunit bago ito tumalikod para umalis, ibinaba nito ang kanyang boses sa isang seryosong bulong na nagpadala ng babala sa hangin. Mag-ingat ka, Jordan. May masama akong kutob sa babaeng iyan. Baka hindi lang pera ang habol niya. Iniwan ni Valerie si Jordan na nakatayo roon, hawak ang kanyang baso, habang ang mga salita nito ay nanunuot sa kanyang isipan, nagtatanim ng isang butil ng lason na pagdududa sa isang desisyong ginawa na niya. Ang bawat umaga sa mansyon ng mga Limuego ay parang isang panaginip na ayaw tanggapin ni Teresa. Gigising siya sa malambot na kama, sa ilalim ng kumot na mas mahal pa siguro sa lahat ng damit na pag-aari niya, at sa katahimikang hindi niya kailanman naranasan sa magulo nilang buhay ni Kira sa kalye. Isang bahagi niya ay nagpapasalamat, isang malaking pasasalamat na halos hindi niya kayang isatinig. Ngunit isang bahagi, ang bahaging hinubog ng pang-aapi at kahihiyan, ay laging bumubulong sa kanya na isa lamang siyang dayuhan, isang ibon na napadpad sa isang gintong haula. Sa unang araw niya bilang tagapag-alaga ni Kira, pumasok si Manang Celia sa kanyang silid na may dalang isang simpleng bestida. Bago pa man ito at halatang mamahalin ang tela. Pinabibigay po ni Sir Jordan, magalang na sabi ng matanda. Tiningnan ni Terry ang damit. Maganda ito. Ngunit para sa kanya, isa itong uniforme ng pagkatalo, isang paalala na siya ay nakatira doon dahil sa awa. Mumiti siya ng pilit kay Manang Celia. Salamat po, Manang, pero ayos lang po ako, sabi niya, sabay turo sa kanyang mga lumang damit na malinis nang nakatupi sa gilid. Ito na lang po ang isusuot ko. Nakakahiya naman po kay Sir Jordan. Sinubukan pa siyang pilitin ni Manang Celia, ngunit matigas ang kanyang pagtanggi. Iyon ang kanyang paraan para panghawakan ang natitirang piraso ng kanyang dignidad. Isa siyang empleyado, hindi isang alaga. At gagawin niya ang lahat para ipaalala iyon sa kanyang sarili at sa lahat ng tao sa bahay na iyon. Lumipas ang mga araw. Inilaan ni Terry ang kanyang buong oras kay Kira, na mabilis na nanumbalik ang lakas at sigla. Hinahayaan niya itong maglaro sa malawak na hardin, kinukwentuhan at pinapatulog. Ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Jordan Limuego ay limitado sa mga tango, magagalang na iser, at mga maikling ulat tungkol sa kalagayan ni Kira. Ganoon ang gusto niya. Isang propesyonal na distansya. Ngunit isang hapon, habang naglalaro sila ni Kira sa sala, isang bagay ang nangyari na nagsimulang bumasag sa pader na iyon. Dumaan si Jordan, galing sa kanyang study, may kausap sa cellphone, ang mukha ay seryoso gaya ng dati. Biglang tumakbo si Kira, na may hawak na bola, at walang sabi-sabing niyakap ang binti ng lalaki. Papa, sigaw ng bata, isang salitang natutunan nito mula sa mga palabas sa G. Natigilan si Terry. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Inaasahan niyang magagalit si Jordan, sisigawan ang bata, o itutulak ito palayo. Ngunit walang ganoong nangyari. Napatigil si Jordan sa paglalakad at sa pagsasalita. Napatingin siya sa batang nakayakap sa kanyang binti. Ang buo niyang katawan ay nanigas,
na parabang isang estatwa. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Nakita ni Terry ang pagkunot ng kanyang noo, hindi dahil sa galit, kundi tila dahil sa isang matinding pagkalito. Pagkaraan ng ilang segundo na parang isang oras, marahan niyang ibinaba ang kanyang cellphone. Hindi niya itinulak si Kira. Hinintay lang niyang ang bata mismo ang bumitaw at tumakbong pabalik kay Terry. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Jordan sa paglalakad na parang walang nangyari. Ngunit nakita iyon ni Terry. Nakita niya ang unang bitak sa perpektong pader ng pagiging malamig ng lalaki. Hindi siya bato. Mayroon siyang puso sa loob. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Jordan sa paglalakad na parang walang nangyari. Ngunit nakita iyon ni Terry. Nakita niya ang unang bitak sa perpektong pader ng pagiging malamig ng lalaki. Hindi siya bato. Mayroon siyang puso sa loob. Ang simpatsya na nagsimulang sumibol sa dibdib ni Terry ay mas lalo pang lumago isang gabi. Naglilinis siya malapit sa study ni Jordan nang marinig niya ang boses nito. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang tono ng boses ni Jordan ay may bigat at tensyon na hindi niya pa naririnig dati. I told you, the deadline is non-negotiable. Kung hindi ninyo kaya, humanap kayo ng paraan, sigaw nito sa kausap sa telepono. This company is your responsibility. I will not let it fail. May narinig siyang malakas na kalabog na para bang may ibinato ito sa pader. Napatigil si Terry sa kanyang ginagawa, ang puso niya ay biglang kumabog. Ang lalaking laging kalmado at kontrolado ay tila nasa bingit ng pagsabog. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, narinig niya ang mahinang tunog ng isang nabasag na salamin. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng study na bahagyang nakaawang. Sumilip siya. Nakita niya si Jordan, nakatayo sa gitna ng silid, ang likod ay nakaharap sa kanya. Nakakalat sa sahig ang mga papel mula sa isang folder, at isang baso ang basag sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba, at ang kanyang paghinga ay mabigat. Nakaramdam si Terry ng awa. Sa likod ng kapangyarihan at yaman, nakita niya ang isang taong pasan ang buong mundo. Hindi na siya muling nakialam. Tahimik siyang umalis, dala-dala ang bagong imahe ng kanyang amo, isang lalaking pagod at mag-isa. Kinabukasan, habang pinapatulog niya si Kira, napansin niyang bukas ang pinto ng isang silid na hindi pa niya napapasok. Isang silid na tila hindi ginagamit. Dahil sa kuryosidad, pumasok siya. Isa itong maliit na library, puno ng mga libro. Ngunit ang nakaagaw ng kanyang pansin ay ang mga litratong nakadisplay sa isang estante. Lumapit siya. May isang litrato ng buong pamilya Limuego, isang masayang mag-asawa, at dalawang batang lalaki. Ang isa ay kahawig na kahawig ni Jordan. Ang isa naman, mas bata, ay may ngiting mas masayahin, mas malambing. Mayroon ding litrato ni Jordan at ng nakababatang kapatid nito, parehong nakauniporme ng basketball. Sila ay magkayakap, ang kanilang mga mukha ay puno ng saya ng kabataan. Ang mga litratong iyon ay nagpapakita ng isang Jordan na malayo sa taong kilala niya ngayon, isang Jordan na marunong ngumiti, isang Jordan na hindi pa nababalot ng lamig. Ipinagpatuloy niya ang pagtingin-tingin nang may isang bagay na nahagip ang kanyang mata. Sa ilalim ng isang mesa, may isang photo album na tila naiwan at nakalimutan. Kinuha niya ito. Maalikabok na. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang mga pahina ay puno ng mga litrato ng nakababatang kapatid ni Jordan. Mga litrato niya kasama ang mga kaibigan, sa beach, sa isang concert. Ang bawat kuha ay nagpapakita ng isang binatang puno ng buhay at pangarap. Habang inililipat niya ang pahina, isang partikular na litrato ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang litrato ng binatang iyon, nakangiti ng malapad, may kasamang babae. Pero hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanya. Ito ay ang pangalan na nakasulat sa ilalim ng litrato, gamit ang isang pamilyar na sulat kamay. Mix at ang kanyang mga pangarap. Napahawak si Terry sa kanyang dibdib. Ang pangalan. Ang mukha. Ang ngiti. Kahit mas bata at mas payat sa litratong ito, hindi siya maaaring magkamali. Ito si Migs. Ang kanyang Migs. Ang ama ni Kira. At sa ibabaw ng lahat, ang pinakagimbal-gimbal na katotohanan na unti-unting lumulunod sa kanya, ang mukha sa litrato, ang mukha ni Migs, ay halos eksaktong replika ng mukha ni Jordan Limuego. Ang lalaking nagligtas sa kanya, ang lalaking amo niya,
ay kapatid ng lalaking minahal niya at siyang dahilan ng lahat ng paghihirap niya. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang photo album ay nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. May nagbago sa mansyon ng mga Limuego. Dati, ang tanging bumabati kay Jordan tuwing umuuwi siya mula sa isang nakakapagod na araw sa opisina ay ang nakabibinging katahimikan. Ang bahay, sa kabila ng laki at karangyaan nito, ay malamig at walang buhay, isang museo ng mga mamahaling gamit na walang kaluluwa. Ngunit sa mga nakalipas na linggo, may isang bagay na nag-iba. Isang gabi, habang papasok siya sa pinto, isang amoy ang sumalubong sa kanya. Hindi ang pamilyar na amoy ng floor wax o air freshener, kundi isang amoy na nagmula sa isang malayong nakaraan, ang amoy ng nilulutong adobo. Napatigil siya. Ang amoy na iyon ay nagbalik sa kanya sa panahon ng kanyang kabataan, sa kusina ng kanilang dating bahay, kung saan ang kanyang ina ay masayang nagluluto para sa kanilang pamilya. Isang alaala na matagal na niyang ibinaon kasama ng iba pang masasakit na nakaraan. Sinundan niya ang amoy hanggang sa kusina. Doon, nakita niya si Terry, nakatalikod, abala sa paghahalo ng ulam sa isang kaldero. Si Kira naman ay nakaupo sa isang mataas na upuan, masayang iginuguhit ang kung ano sa isang piraso ng papel. Ang eksena ay simple, normal, at ordinaryo. Ngunit para kay Jordan, ito ay isang bagay na bago at nakakapanibago. Anong niluluto mo? Tanong niya, ang kanyang boses ay mas malambing kaysa sa kanyang intensyon. Nagulat si Terry at agad na humarap. Sir, nagluto lang po ako ng adobo. Nag-request po kasi si Kira. Adobo, ulit ni Jordan, na para bang ang salita ay banyaga sa kanyang pandinig. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, kumain siyang kasabay nila. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang malaking mesa ay hindi na para sa isang tao lamang. Pinanood niya si Terry habang sinusubuan nito si Kira. Pinanood niya kung paano ito ngumingiti sa bawat kalokohan ng anak. At nang matikman niya ang adobo, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago niya ito napigilan. Masarap, sabi niya, at nakita niya ang bahagyang pamumula sa mga pisngi ni Terry. Ang maliliit na pagbabagong iyon ay nagpatuloy. Isang umaga, bahagyang nilagnat si Kira. Walang malubha, ngunit sapat na para mag-alala si Terry. Sa halip na tumawag ng doktor, si Terry mismo ang nag-alaga dito. Nakita ni Jordan kung paano niya ito pinunasan ng maligamam na tubig, kung paano niya ito kinantahan para makatulog. Kinagabihan, hindi siya mapakali sa kanyang study. Bumaba siya at nakita si Terry, nakaupo sa sahig sa tabi ng sofa, kung saan natutulog si Kira, binabantayan ang paghinga nito. Kailangan mo ng tulong, alok niya. Yumiling si Terry. Okay lang po, sir. Sanay na po ako. Ngunit hindi siya umalis. Kumuha siya ng isang upuan at umupo sa hindi kalayuan. Sa katahimikan ng gabi, walang nagsasalita. Tanging ang marahang paghinga lamang ni Kira ang maririnig. Pinanood niya si Terry. Nakita niya ang dedikasyon at pagmamahal sa mga mata nito, isang uri ng pagmamahal na dalisay at walang hinihinging kapalit. Sa sandaling iyon, sa gitna ng malawak at madilim na sala, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawawala sa kanya, ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang pamilya, kahit na ito'y pansamantala lamang. Isang araw, kinailangan nilang bumili ng ilang gamit para kay Kira. Nagpresenta si Jordan na ihatid sila. Habang nasa isang department store, isang tindera ang tiningnan si Terry mula ulo hanggang paa dahil sa simple nitong pananamit. Ano po ang kailangan nila? Tanong ng tindera, ang boses ay may bahid ng pagkainis. Titingin lang sana kami ng mga damit para sa kanya, sabi ni Terry, sabay turo kay Kira. Sigurado po ba kayo, ma'am? Sagot ng tindera, ang tingin ay mapanuri. Baka po sa ibang section kayo. Bago pa man makasagot si Terry, humakbang si Jordan papalapit. Ang kanyang presensya ay agad na nagpabago sa hangin. Tiningnan niya ang tindera gamit ang kanyang pinakamalamig na titig. May problema ba dito? Tanong niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ang kasama ko ay gustong mamili. Trabaho mo ang tulungan siya, hindi ang husgahan siya. O gusto mong tawagan ko ang manager mo? Agad na namutla ang tindera at sunod-sunod na humingi ng paumanhin. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Jordan ang gulat sa mukha ni Terry. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Isang instinct. Isang biglaang pangangailangan na protektahan ito.
Ang pinakabago at pinakamasayang gawain ni Kira ay ang pag-aaral magbisikleta sa hardin. Isang hapon, habang tinuturuan niya ito, nandoon si Terry, nakaupo sa isang bench at nanonood, isang malambot na ngiti ang nakapinta sa kanyang mukha. Kaya mo yan, anak. Huwag kang bibitaw, Papa Jordan, masayang sigaw ni Kira, na tinatawag na siyang ipapa, paminsan-minsan. Ngumiti si Jordan. Hindi ako bibitaw. Ngunit sa isang iglap, nawala ng balanse ang bisikleta. Mabilis na kumilos si Jordan para saluhin ito. Kasabay noon, mabilis ding tumayo at lumapit si Terry para tulungan siya. Sa pagmamadali nilang pareho na hawakan ang manibela ng bisikleta para hindi matumba si Kira, nagtama ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang biglang dumaloy sa buong katawan ni Jordan. Ang init ng balat ni Terry sa kanyang balat. Napatingin siya dito. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, huminto ang mundo. Tanging ang malakas na kabog lamang ng kanyang dibdib ang kanyang naririnig. Ang mga puno, ang hardin, ang langit, lahat ay naglaho. Tanging ang mukha lamang ni Terry ang kanyang nakikita, ang mga mata nitong nagpapakita ng parehong pagkagulat. Mabilis nilang binawi ang kanilang mga kamay na parabang napaso. Nag-iwas sila ng tingin, parehong hindi alam ang sasabihin. Ang hangin ay napuno ng isang panibagong tensyon, hindi na ito ang tensyon sa pagitan ng amo at empleyado, kundi isang bagay na mas malalim, mas komplikado. Isang sayaw ng mga pusong nagsisimula pa lamang matutunan ang mga tamang hakbang. Samantala, sa isang mamahaling coffee shop sa Makati, may isa pang sayaw na nagaganap, isang sayaw ng mga anino. Nakaupo si Valerie Limuego sa tapat ng isang lalaking may bigote at mukhang sanay sa maruruming gawain. Inilapag ni Valerie ang isang sobre sa mesa. Gusto kong alamin ang lahat tungkol sa babaeng iyan, si Teresa Santos, utos ni Valerie, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Saan siya galing, sino ang mga nakasama niya, lahat. Lalo na ang tungkol sa tatay ng batang dala-dala niya. Kinuha ng lalaki ang sobre. Masusunod po, ma'am. Tumingin si Valerie sa bintana, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Alamin mo lahat, sabi niya, ang kanyang mga salita ay tila isang sumpa. Bawat maduming sikreto. Mula nang matuklasan niya ang katotohanan sa lumang photo album, ang bawat araw ni Terry sa mansyon ay naging isang maingat na paglakad sa ibabaw ng maninipis na yelo. Ang sikreto ay isang mabigat na bato sa kanyang dibdib, isang sikretong nagpapabago sa lahat ng bagay. Ang lalaking nagligtas sa kanila, ang lalaking unti-unti niyang nakikitaan ng kabutihan sa likod ng malamig na maskara, ay kapatid ni Migs. Si Jordan Limuego. Ang ibig sabihin, si Kira, ang kanyang anak, ay pamangkin nito. Dugo ng mga Limuego. Ang kaalamang ito ay nagdulot sa kanya ng takot. Paano niya ito sasabihin? At kung sasabihin niya, maniniwala ba si Jordan? O iisipin nitong isa siyang oportunista, isang manggaganso na may matagal ng plano, tulad ng laging ipinapahiwatig ng mga mapanuring mata ni Valerie. At si Valerie mas lalo siyang naging mapanganib sa paningin ni Terry. Hindi na lang ito isang mapagmataas na pinsan. Isa itong bantay ng pamilya na handang gawin ang lahat para protektahan ang pangalan ng mga Limuego. At si Terry, kasama ang kanyang sikreto, ay ang pinakamalaking banta sa kapayapaang iyon. Kaya't mas lalo siyang naging maingat. Umiiwas siya sa mga lugar kung saan naroroon si Valerie. Ngunit ang mansyon, sa kabila ng laki nito, ay tila lumiliit sa tuwing magkakasama sila. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga laruan ni Kira sa pasilyo sa labas ng kanilang silid, dumaan si Valerie. Nagkunwari itong may kinukuha sa isang kabinet na malapit sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Ngumiti si Valerie, isang ngiting matamis ngunit puno ng lason. Kamusta na ang buhay, Prinsesa Teresa? Tanong nito. Mukhang nasasanay ka na sa karangyaan. Nagtratrabaho lang po ako dito, ma'am, magalang na sagot ni Terry, habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Talaga ba? Tumawa si Valerie ng mahina. Mag-ingat ka. Minsan, ang mga bagay na akala mo ay sa iyo na, ay madali lang mawala. Pagkasabi noon, tumalikod na si Valerie at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit sa gilid ng kanyang mata, napansin ni Terry ang isang kislap sa sahig na iniwan nito. Isang kumikinang na bagay. Isang diamond bracelet. Tila nahulog ito mula sa bulsa ni Valerie. Akmang pupulutin ito ni Terry para isauli nang bigla siyang natigilan.
Ang mga salita ni Valerie ay umalinggaw sa kanyang isipan, mag-ingat ka. Isang patibong. Naramdaman niya iyon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. At hindi nga siya nagkamali. Makalipas ang ilang minuto, narinig niya ang boses ni Valerie mula sa ibaba, puno ng pag-aalala at pagkataranta. Nawawala ang bracelet ko. Ang bracelet na bigay pa sa akin ni Mommy. Hindi ko mahanap. Narinig ni Terry ang mga yabag ng mga kasambahay. Ang bulungan. At pagkatapos, ang mga yabag na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Humarap siya at nakita si Valerie, kasama si Manang Celia at dalawa pang katulong. Ang mga mata ni Valerie ay direktang nakatutok sa kanya, puno ng kunwaring pag-aalala na maihalong tagumpay. Teresa, nakita mo ba ang bracelet ko? Dito lang ako huling dumaan, sabi ni Valerie, sapat na para marinig ng lahat. Ang tanong ay hindi isang simpleng tanong. Ito ay isang akusasyon. Napatingin ang mga katulong kay Terry pagkatapos ay sasahig kung saan naroon ang bracelet. Nakita nila ito. At ang kanilang mga tingin ay napuno ng pagdududa. Nanlamig si Terry. Nakulong siya. Kung itatanggi niya, magmumukha siyang sinungaling. Kung pupulutin niya, magmumukha siyang magnanakaw na nahuli sa akto. Ang kanyang dila ay tila na paralisa. Ito na ba ang katapusan niya? Nang biglang bumukas ang pinto ng silid at lumabas si Kira. Nanay, sigaw nito, sabay takbo papalapit sa bracelet. Pinulot niya ito, ang kanyang mga mata ay tuwang-tuwa sa kislap nito. Itinaas niya ito. Look po. Ang ganda. Tita Valerie, nahulog niyo po ito kanina. Ang inosenteng mga salita ng bata ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Valerie. Ang kanyang pinaghandaang dula ay gumuho sa isang iglap. Ang kunwaring pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng galit bago niya ito mabilis na naitago. Sakto namang lumabas si Jordan mula sa kanyang study na narinig ang kaguluhan. Anong nangyayari dito? Tanong niya, ang kanyang tingin ay nagpapalipat-lipat mula kay Valerie, sa mga katulong at kay Terry na namumutla pa rin. Walang nakasagot. Ngunit ang eksena ay nagsasalita para sa sarili nito. Si Kira na hawak ang bracelet, si Valerie na hindi makapagsalita, at si Terry na nakatayo roon, biktima ng isang nabigong plano. Naunawaan na ni Jordan ang lahat. Lumapit siya, ang kanyang mukha ay naging kasing lamig ng yelo. Kinuha niya ang bracelet mula kay Kira at ibinigay ito kay Valerie. Sa susunod na may mawawala kang gamit, Valerie, siguraduhin mong hindi mo ito sinasadyang iwan, sabi ni Jordan, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng bagsik. Hindi ko sinasadya. Baka nahulog lang talaga, pagtatanggol ni Valerie sa sarili. Talaga ba? Tumingin si Jordan sa mga katulong na agad na napayuko. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang nanlilisik na mga mata kay Valerie. Pumasok ka sa opisina ko. Ngayon din ni. Sumunod si Valerie, walang nagawa. Naiwan si Terry na nanginginig pa rin. Pinuntahan siya ni Jordan bago ito tuluyang umalis. Okay ka lang, tanong nito. Tumango lang si Terry, hindi makapagsalita. Huwag mo nang gagalawin si Terry at ang anak niya. Ang sigaw ni Jordan ay umalingaw mula sa loob ng study, sapat na malakas para marinig ni Terry sa kinatatayuan niya. Iyon ang unang pagkakataon na narinig niyang sinigawan ni Jordan ang kanyang pinsan. At ginawa niya iyon para ipagtanggol siya. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng pasasalamat at proteksyon. Kinagabihan, habang pinapatulog niya si Kira, sumilip siya sa bintana ng kanyang silid. Sa ibaba, sa hardin, nakita niya si Valerie, naglalakad pabalik-balik habang may kausap sa cellphone. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan, ngunit nakikita niya ang galit sa mukha nito. Pagkatapos ng ilang sandali, biglang natigilan si Valerie. Ang galit sa mukha nito ay dahan-dahang napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ng isang dahan-dahan at nakapangingilabot ng ngiti. Isang ngiti ng isang taong nakahanap ng isang sandatang mas matalim at mas nakamamatay kaysa sa isang simpleng kasinungalingan. Isang malamig na takot ang gumapang sa likod ni Terry. Alam niya, sa sandaling iyon, na kahit nabigo si Valerie kanina, hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, pakiramdam niya, nagsisimula pa lamang ito. At sa kabilang linya, sa isang madilim na opisina sa Maynila, isang pribadong investigador ang nagsalita. Ma'am, may nalaman po ako. Tungkol sa tatay ng bata. May hawak po akong birth certificate.
Ang kahihiyan ay isang laso na dahan-dahang gumagapang sa mga ugat ni Valerie Limuego. Habang naglalakad siya sa hardin, ang bawat yabag niya sa mamasa-masang damo ay tila may kasamang bigat. Ang sigaw ni Jordan kanina ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan, huwag na huwag mo nang gagalawin si Terry at ang anak niya. Paano nagawa ni Jordan na ipahiya siya sa harap ng mga katulong? Siya, isang Limuego, ay ipinahiya para lamang ipagtanggol ang isang babaeng basahan na pinulot lang nito sa kung saang kanto. Isang nag-aapoy na galit ang kumulo sa kanyang dibdib. Hindi ito tungkol sa bracelet. Ito ay tungkol sa prinsipyo. Tungkol sa pagtatanggol sa pangalan ng kanilang pamilya mula sa mga oportunistang tulad ni Teresa. At si Jordan, ang kanyang pinsan, ay bulag. Isang hangal na nalalasing sa mga ngiti ng isang pulubi at sa pagtawag ng "Hi-papa" ng isang batang hindi naman niya kadugo. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumabas sa screen, ang pribadong investigador na inupahan niya. Mabilis niya itong sinagot, ang boses ay matigas. Ano na? Ma'am Valerie, may ipapadala po ako sa inyong email ngayon din, sabi ng lalaki sa kabilang linya. Nakuha ko na po. Isang kopya mula sa Dines. Anong nakuha mo? Naiinip na tanong ni Valerie. Ang birth certificate po ng bata. Si Kira May Santos. At sino ang ama? Isang tambay? Isang construction worker, pangutya niya. Isang sandaling katahimikan ang sumunod. Basta po, ma'am. Tiyak na magugulat kayo. Buksan niyo na lang po ang email ninyo. Pagkababa ng telepono, agad niyang binuksan ang kanyang email. May isang bagong mensahe. Ang subject, Kira Dindi Santos, Ise. May kalakip itong isang easy file. Nanginginig sa inis at pananabik, binuksan niya ang file. Isang scanned copy ng birth certificate ang lumitaw sa screen. Ang mga detalye ay malinaw. Pangalan, Kira Dindi Santos. Pangalan ng bihe, Teresa de la Cruz Santos. At pagkatapos, ang linya na pinakahihintay niya. Ang linya na magiging sandata niya para palayasin ang babaeng iyon. Pangalan ng Bethy. Nanlaki ang mga mata ni Valerie. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw ng pagkabigla. Ang mga letra ay tila lumalaki, sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata, nangingibabaw sa lahat ng iba pang nakasulat. Miguel Salvador Limuego. Impossible. Paulit-ulit niyang binasa ang pangalan. Miguel. Miguel Limuego. Ang kanyang pinsan. Ang nakababatang kapatid ni Jordan. Ang prinsipe ng pamilya na namatay sa trahedya maraming taon na ang nakalipas. Ang cellphone ay halos malaglag mula sa kanyang mga kamay. Napasandal siya sa isang puno, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang buong mundo ay tila umikot. Hindi ito maaari. Isang pagkakamali. Isang kasinungalingan. Ngunit habang nakatitig siya sa dokumento, unti-unting nag-sink in ang lahat. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Naalala niya ang isang panahon, ilang taon bago ang aksidente, kung kailan biglang nawala si Miguel ng ilang buwan. Ang sabi nito sa pamilya, kailangan niya ng espasyo. Maglalakbay siya para hanapin ang kanyang sarili. Walang sinuman ang nakakaalam kung saan talaga siya nagpunta. Naalala niya ang mga lihim na tawag nito sa telepono, ang mga ngiti nitong mailap kapag tinatanong kung may girlfriend na ba ito. At ang edad ni Kira kinwenta niya sa kanyang isip. Ang bata ay halos 6 na taong gulang. Ang timeline perpekto. Ang lahat ay akma. Bigla niyang naalala ang mukha ni Kira. Ang mga matang iyon. Ang ngiti. Noong una, binaliwala niya ito, iniisip na imahinasyon lang. Ngunit ngayon, malinaw na malinaw niyang nakikita. Ang mga matang iyon ay hindi lang basta mga mata. Iyon ang mga mata ng mga Limuego. Iyon ang mga mata ni Miguel. Ang pagkabigla ni Valerie ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas malalim at mas nakakatakot. Ang galit. Ang pagkamuhi. Si Teresa Santos. Hindi lang pala siya isang simpleng gold digger na nagkataong napulot ni Jordan. Isa siyang ahas. Isang makamandag na ahas na may matagal ng plano. Itinago niya ang anak ni Miguel. Naghintay siya ng tamang panahon.
At ngayon, nagtagumpay siyang makapasok sa pinakasentro ng pamilya Limuego, sa pamamagitan pa mismo ng kapatid ng lalaking niloko niya. Hindi ka lang pala gold digger. Isa kang ahas, Teresa, bulong niya sa hangin, ang kanyang boses ay puno ng lason. Isang dahan-dahan at nakapangingilabot ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kabiguan niya kanina ay naging isang napakalaking tagumpay. Hindi na niya kailangan ng maliliit na patibong. Hindi na niya kailangan ng mga kasinungalingan. Hawak niya ngayon ang katotohanan. Isang katotohanang sasabog na parang isang bomba at wawasak hindi lamang kay Teresa, kundi pati na rin sa hangal na pananampalataya ni Jordan. Kailangan niya ng isang entablado. Isang malaking entablado kung saan lahat ng miyembro ng pamilya, lahat ng kaibigan, lahat ng kasosyo sa negosyo ay naroroon. Isang lugar kung saan ang kahihiyan ni Teresa ay magiging isang pampublikong palabas. Tumingin siya sa kanyang cellphone, sa kalendaryo. At doon, nakita niya ito. Nakabilog sa pula. Limuego Corp. 50th Anniversary Gala. Ito na iyon. Ang perpektong gabi. Ang perpektong pagkakataon. Hindi na siya maghihintay. Kinuha niya ang kanyang cellphone, naghanap ng numero sa kanyang contacts, at nagpadala ng isang mensahe sa isa sa kanyang mga pinsan sa malayong probinsya, isang kilalang tsismosa sa kanilang angkan. Kailangan kong makausap ang lahat ng kamag-anak sa party. May ibubunyag akong napaka-importante tungkol sa pamilya Limuego. Pinindot niya ang send. Ang laro ay nagbago. At si Valerie Limuego, hawak ang alas, ay handa nang ilaglag ang kanyang huling baraha. Ang Limuego Corporation 50th Anniversary Gala ay isang dagat ng mga kumikinang na alahas at mga peking ngiti. Para kay Jordan Limuego, ang gabing ito ay palaging isang obligasyon, isang pagkakataon para makipagkamay, makipag-usap tungkol sa negosyo, at panindigan ang imahe ng isang karapat-dapat na tagapagmana. Ngunit ngayong gabi, iba ang lahat. Ang kanyang atensyon ay hindi nasa mga numero ng quarterly report o sa mga bagong partnership. Ito ay nasa isang babaeng tahimik na nakatayo sa isang sulok, halatang hindi komportable sa kanyang suot na simpleng itim na bestida, isang bestida na si Jordan mismo ang pumili para sa kanya. Si Terry. Maganda siya. Isang uri ng ganda na hindi marangya, kundi totoo at tahimik. Sa gitna ng mga babaeng nagpapaligsahan sa karangyaan, si Terry ay parang isang bituin na may sariling liwanag. Ngunit nakikita ni Jordan ang kaba sa mga mata nito, ang paraan ng paghawak nito sa kanyang baso na para bang iyon ang kanyang tanging kakampi. Nilapitan niya ito. Okay ka lang, bulong niya. Tumango si Terry, ngunit hindi nakatingin sa kanya. Masyadong maraming tao, sir. Jordan na lang, sabi niya, isang bagay na hindi niya pa nasasabi dati. Ngayong gabi, Jordan na lang. Nakita niya ang bahagyang gulat sa mga mata nito bago ito dahan-dahang tumango. Ngumiti siya. May plano siya ngayong gabi. Isang plano na magpapatahimik sa mga bulungan, lalo na sa mga bulungan ni Valerie. Mamaya, kapag nagsasalita na siya sa entablado, hahawakan niya ang kamay ni Terry. Hindi niya ito opisyal na ipapakilala, hindi pa. Ngunit ang simpleng kilos na iyon ay isang mensahe, ang babaeng ito ay mahalaga sa akin. Huwag ninyo siyang basta-bastahin. Tara, sabi niya, at sa unang pagkakataon, inalok niya ang kanyang braso. Nag-alinlangan si Terry sa isang saglit bago niya ito dahan-dahang tinanggap. Habang inililibot niya si Terry, ipinapakilala sa ilang mga kasosyo, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawawala, ang pagiging kontento. Ang pagiging masaya. Ang pakiramdam na nasa tamang lugar siya, kasama ang tamang tao. Ngunit bago pa man niya maisakatuparan ang kanyang plano, isang boses ang umagaw sa atensyon ng lahat. Si Valerie, maganda sa kanyang pulang gaon, ay umakyat sa entablado at kinuha ang mikropono. Excuse me, everyone, sabi nito, ang boses ay malambing ngunit may otoridad. Bago po magpatuloy ang kasiyahan, may gusto lang po akong sabihin. Isang bagay na malapit sa puso ng aming pamilya. Kumunot ang noo ni Jordan. Ano na namang paka na ito? Tumingin siya kay Valerie na ang mukha ay nagpapakita ng isang peking kalungkutan. 50 taon na ang Limuego Corporation, pagpapatuloy ni Valerie. Isang legacy na ipinagmamalaki namin. Ngunit sa bawat tagumpay, mayroon ding mga nawala. Ngayong gabi, gusto kong alalahanin ang isang taong hindi na natin kasama,
ngunit laging mananatili sa aming mga puso. Ang aking minamahal na pinsan, si Miguel Limuego. Sa pagbanggit ng pangalan, isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Jordan. Napahigpit ang hawak niya sa braso ni Terry. Ang ingay ng party ay tila humina. Ang lahat ng mata ay napunta kay Valerie. Si Miguel ay isang taong puno ng buhay at pangarap, sabi ni Valerie, ang boses ay nanginginig na sa kunwaring emosyon. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, nag-iwan siya ng isang lihim. Isang napakabigat na lihim. Sa likod ni Valerie, isang malaking screen na dapat sana ay para sa GC ng kumpanya ang biglang umilaw. At doon, ipinakita ang isang dokumento. Isang kopya ng birth certificate. Hindi maintindihan ni Jordan ang nangyayari. Bakit nagpapakita si Valerie ng isang birth certificate sa gitna ng party? Ngunit habang tinititigan niya ang screen, ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng napakabilis. Pangalan ng bihe, Teresa de la Cruz Santos. Napatingin siya kay Terry. Ang mukha nito ay putlang-putla, na para bang nakakita ito ng multo. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay bumalik sa screen, sa linya na babago sa kanyang buong mundo. Pangalan ng bihe, Miguel Salvador Limuego. Ang mga salita ay tumusok sa kanyang utak na parang mga punyal. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang mga tunog sa paligid niya ay naging isang malayong ugong. Miguel. Kapatid ko. Ama ni Kira. Ang alaala ng madugong aksidente ay biglang bumalik, ang tunog ng nabasag na salamin, ang mga sigaw, ang amoy ng gasolina, at ang nakakaparalisang bigat ng kasalanan. Ang sakit na iyon, na matagal na niyang ibinaon, ay sumabog ng may panibagong lakas. Ang lahat ng kabaitan ni Terry, ang mga ngiti, ang pag-aalaga kay Kira, lahat ay biglang naging isang malaking kasinungalingan sa kanyang isipan. Isang kalkuladong panloloko. Alam niya. Alam niya sa simula pa lang. Ginamit niya ako. Ginamit niya ang pagkakahawig ng anak niya sa kapatid ko. Narito siya ngayong gabi, sigaw ni Valerie, ang kanyang boses ay puno na ng tagumpay. Itinuro niya ang kanyang daliri, hindi kay Kira, kundi diretso kay Terry. Ang spotlight ay sumunod sa direksyon na iyon, at si Terry ay naligo sa liwanag ng kahihiyan. Narito ang babaeng nanloko sa kapatid mo, Jordan. Ang babaeng itinago ang katotohanan sa loob ng 6 na taon para maghintay ng perpektong pagkakataon na makapasok sa ating pamilya at sa ating yaman. Humarap si Jordan kay Terry. Ang babaeng nakita niyang maganda kanina ay isa na ngayong halimaw sa kanyang paningin. Nakita niya ang pagkabigla at takot sa mukha nito, ngunit sa kanyang isipang winasak ng sakit at galit, ang nakikita niya ay ang mukha ng isang sinungaling na nahuli sa akto. Sir! Jordan, hindi ko alam maniwala ka sa akin, hindi ko alam na magkapatid kayo. Umiiyak na pakiusap ni Terry, hinawakan ang kanyang braso. Ngunit ang paghawak nito, na kanina lang ay nagbigay sa kanya ng ligaya, ay isa na ngayong apoy na nagpapaso sa kanyang balat. Marahas niyang iwinaksi ang kamay nito. Ang lahat ng init na nagsimulang bumuo sa kanyang puso ay naglaho, napalitan ng isang nagielong galit at pagkasuklam. Tiningnan niya ito, hindi na bilang si Terry, kundi bilang ang babaeng sumira sa alaala ng kanyang kapatid at gumamit sa kanya. Hindi na niya kailangang sumigaw. Ang kanyang mga salita ay lumabas na malamig, matalim at pinal. Umalis ka na. Jordan, pakiusap ti. Sinabi kong umalis ka na, ulit niya, hindi na nakatingin dito. Tinawag niya ang security. Ilabas niyo siya. Walang nagawa si Terry kundi ang umiyak habang hinihila siya ng mga security guard palayo. Tumakbo si Kira, na kanina pa nasa isang sulok kasama si Manang Celia, at umiyak na niyakap ang kanyang ina. Nanay, saan po tayo pupunta? Ang tanong ng bata ay parang isang karayom na tumusok sa puso ni Jordan, ngunit ang sakit ng kataksilan ay mas matindi. Pinanood niya silang dalhin palabas ng malaking pinto ng ballroom, palabas ng kanyang buhay. Ang malaking pinto na gawa sa kahoy ay nagsara ng may malakas na kalabog. Sa isang iglap, bumalik ang katahimikan. Ngunit para kay Jordan, ito na ang pinakamaingay na katahimikan sa buong mundo. Ang bahay na nagsimula ng magkaroon ng buhay at init ay muling naging isang malamig at walang lamang na puntod. Ang semento ng bangketa ay kasing lamig ng gabi, kasing lamig ng mga tingin na ipinukol sa kanya kanina. Yakap-yakap ni Terry si Kira, na humihikbi sa kanyang dibdib. Muli sila ay nasa labas.
Muli sila ay wala ni anuman. Ngunit sa pagkakataong ito may nag-iba. Ang mga luha ay tuyo na sa kanyang mga mata. Napalitan na iyon ng isang matigas na determinasyon. Hindi na siya ang babaeng kaawa-awa na sumuko sa gitna ng bagyo. Ang sakit ng pagtataksil, ang malamig na mga mata ni Jordan, ang pagtataboy na mas masakit pa sa sampal, ay tila pumukaw sa isang natutulog na lakas sa loob niya. Hindi siya iiyak. Hindi na. Sa mga sumunod na araw, ang lakas na iyon ang naging kanyang gasolina. Isinangla niya ang natitirang hikaw na bigay ng kanyang ina para magkaroon ng kaunting puhunan. Naghanap siya ng trabaho. Kahit ano. Tinanggihan siya sa mga restaurant dahil wala siyang karanasan. Tinanggihan siya sa mga tindahan dahil wala siyang maayos na damit. Ngunit hindi siya sumuko. Isang hapon, pagod at halos mawalan na ng pag-asa, nakakita siya ng isang anunsyo sa isang lumang gusali ng opisina, wanted, janitress. Walang alinlangan, pumasok siya. Kinabukasan, suot ang asul na uniforme, hawak ang isang mop, nagsimula siyang magtrabaho. Ang sahod ay maliit, ngunit sapat. Sapat para makahanap ng isang maliit na kwarto sa isang masikip na paupahan sa Quiapo. Ang kwarto ay kasing laki lang ng banyo sa mansyon ng mga Limuego. May isang maliit na bintana, isang banig sa sahig, at isang dekuryenteng kalan. Ngunit para kay Terry, ito ay isang palasyo. Dahil ito ay sa kanila. Bawat sentimetro nito ay binayaran ng sarili niyang pawis. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Kira sa banig, inilabas ni Terry ang isang maliit na bowl kung saan nakatago ang lahat ng kanyang natitirang ari-arian. Ang mga damit ni Kira. Ang iilang gamit niya. At isang maliit na kahon. Sa loob ng kahon ay mga alaala ni Migs. Mga litrato, isang panyong may borda ng kanyang pangalan, at ilang mga liham. Mga liham na paulit-ulit na niyang binasa noon, ngunit ngayon ay may iba ng kahulugan. Kinuha niya ang isa, ang huling sulat na natanggap niya bago ito tuluyang naglaho. Binuksan niya ang naninilaw ng papel. Ang sulat kamay ni Migs ay pamilyar pa rin, masakit pa rin. Mahal kong Terry, basa niya. Patawarin mo ako kung hindi pa ako makabalik. May mga bagay akong kailangang ayusin. May mga bagay akong kailangang takasan. Araw-araw, gusto kong sabihin sa'yo ang lahat, pero takot ako. Takot akong sabihin sa'yo kung sino talaga ako, kung saan ako galing. Baka isipin mo, niloloko lang kita. Baka isipin mo, isa lang itong laro para sa akin. Baka iwanan mo ako kapag nalaman mo ang totoo. Hintayin mo ako, mahal ko. Babalik ako. At sa pagbalik ko, haharapin na natin ang mundo ng magkasama. Pangako. Napahawak si Terry sa kanyang bibig. Ang katibayan. Ito ang katibayan na wala siyang alam. Na si Migs mismo ang naglihim sa kanya. Hindi ito isang plano. Hindi ito isang panloloko. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng kalinawan. Hindi niya kailangan ang pera ng mga Limuego. Hindi niya kailangan ang kanilang apelyido. Ang kailangan niya lang ay ang katotohanan. At para sa kapakanan ni Kira, balang araw, malalaman nila ang katotohanan iyon. Samantala, sa kabilang dulo ng syudad, si Jordan Limuego ay nabubuhay sa isang impyernong siya mismo ang gumawa. Ang mansyon ay mas naging malamig at tahimik kaysa dati. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya kina Terry at Kira. Ang hardin, kung saan sila nagtawanan habang nagbibisikleta. Ang kusina, kung saan una niyang natikman ang adobo ni Terry. Isang gabi, hindi siya makatulog. Pumasok siya sa dating silid ni Kira. Malinis na ito, na para bang walang sinumang tumira doon. Ngunit sa ilalim ng kama, may isang bagay na naiwan. Isang maliit na manika na may isang mata. Ang paboritong laruan ni Kira. Pinulot niya ito. Ang bigat nito sa kanyang palad ay kasing bigat ng pagsisisi sa kanyang dibdib. Ang mga salita ni Terry ay bumalik sa kanya, hindi ko alam maniwala ka sa akin. Ang galit na naramdaman niya noong gabing iyon ay nagsisimula ng humupa at napapalitan ito ng isang nakakabinging pagdududa. Bilang isang sinanay niya ang sarili na tingnan ang lahat ng anggulo. Ngunit noong gabing iyon, emosyon lang ang pinairal niya. Ang sakit ng nakaraan. Nagsimula siyang mag-isip. Kung plano nga ito ni Terry, bakit ngayon lang? Bakit sa paraang napaka-eskandaloso?
Bakit hindi na lang siya kinausap ng pribado? Hindi akma. Ang mga kilos niya ay hindi kilos ng isang tusong manggaganso, kundi kilos ng isang taong nagulat at nasaktan. At si Valerie naalala niya ang mukha nito matapos ang eksena. Hindi ito mukha ng isang taong nagdadalamhati para sa isang pinsan. Ito ay mukha ng isang taong nanalo sa isang digmaan. Isang ngiti ng tagumpay na panandalian lang nitong itinago. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Mabilis siyang pumunta sa kanyang study at binuksan ang kanyang computer. Hinanap niya ang security footage mula sa gabi ng party. Pinuntahan niya ang eksena sa ballroom. At doon, sa isang wide shot, nakita niya ito. Ang ngiti ni Valerie. Isang ngiting puno ng pagkamuhi at tagumpay. Ang butil ng pagdududa ay naging isang malaking puno. Kinabukasan, inutusan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Hanapin mo si Teresa Santos. Alamin mo kung nasaan siya ngayon. Huwag mong ipapaalam kahit kanino, lalo na kay Valerie. Kinahapunan, isang sobre ang iniabot sa kanya. Sa loob, isang address sa Quiapo. Nang gabing iyon, dinala siya ng kanyang sasakyan sa isang eskinita na hindi niya kailanman inakalang pupuntahan niya. Iniwan niya ang sasakyan sa malayo at naglakad. Ang amoy ng estero at usok ay nanunuot sa hangin. Ang mga tao ay nagsisiksikan. Ito ang mundong ginagalawan ni Terry bago siya dumating. Ito ang mundong ibinalik niya sa kanya. Natagpuan niya ang gusali. Umakyat siya sa isang madilim at makitid na hagdanan. Sa ikatlong palapag, nakita niya ang pinto ng kwartong nakasulat sa address. Bahagyang nakaawang ito. Sumilip siya sa loob. At ang nakita niya ay parang isang kutsilyong tumarak sa kanyang puso. Sa maliit na espasyo, sa ibabaw ng isang banig, nakaupo si Terry at Kira. Sa harap nila ay isang platito ng kanin at isang pritong itlog na kanilang pinaghahatsian. Nagtatawanan sila. Sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng lahat ng nangyari, ang nakikita niya ay isang ina at isang anak na masaya at nagmamahalan. Isang pagka-guilty na hindi niya pa naramdaman kailanman ang bumalot sa kanya. Napakuyom ang kanyang mga kamay. Humakbang siya papalapit sa pinto, ang kanyang anino ay tumama sa loob ng silid. Natigilan si Terry sa pagsubo. Dahan-dahan siyang lumingon. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang pagtawa ay naglaho. Ang ngiti ay nawala. Ang pagtawa ay naglaho. Ang ngiti ay nawala. Napalitan ito ng pagkabigla, ng pag-iingat, at ng isang bakas ng sakit na hindi pa rin nawawala. Agad niyang itinago si Kira sa kanyang likuran, na para bang isa siyang mabangis na hayop na handang umatake. Ang kilos na iyon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal para kay Jordan. Pinilit niyang magsalita. Pinilit niyang hanapin ang kanyang boses sa gitna ng matinding pagsisisi na lumalamon sa kanya. Ang mga salitang "patawarin mo ako" ay nasa dulo na ng kanyang dila, ngunit tila ayaw lumabas. Ang tanging nagawa niya ay ibulong ang pangalan nito, isang tunog na puno ng sakit at pag-aalinlangan. Isang salita lamang ang lumabas sa bibig niya. Terry T. Ang pangalang Terry ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang mahinang tunog sa gitna ng katahimikan ng masikip na silid. Tiningnan siya ni Terry, ang kanyang mga mata ay parang isang pader na hindi kayang pasukin. Wala na ang takot, napalitan ito ng isang malamig at matatag na paninindigan. Anong ginagawa mo dito, sir? Tanong niya. Ang pagbigkas sa salitang T, sir, ay may diin, isang paalala ng distansya na siya mismo ang lumikha. Terry, gusto kong mag-usap, sabi ni Jordan, humakbang siya papasok. Wala na tayong dapat pag-usapan, mabilis niyang sagot, habang mas lalong itinago si Kira sa kanyang likuran. Umalis ka na. Baka kung ano pa ang isipin ng mga kapitbahay namin. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako kinakausap, pilit ni Jordan. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang lakas. Ang babaeng ito ay hindi na ang babaeng kaawa-awa na kanyang tinulungan. Mas matatag na ito ngayon. At siya ang dahilan. Sa huli, tila napagod na ito sa pakikipagtalo. Hinintay niyang makatulog si Kira bago sila lumabas sa pasilyo para mag-usap sa ilalim ng isang bumbilyang aandap-andap. Ano ang kailangan mo? Tanong ni Terry, nakasandal sa pader, ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Patawarin mo ako, sabi ni Jordan, ang mga salita ay sa wakas ay lumabas, puno ng bigat ng pagsisisi. Naging tanga ako.
Hinayaan kong lamunin ako ng galit at ng nakaraan. Hindi kita pinakinggan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Terry. Bakit ngayon pa? Dahil nakita mong naghihirap kami? Para gumaan ang konsensya mo. Hindi, mabilis na sagot ni Jordan. Dahil nagsimula na akong mag-isip. Dahil may mga bagay na hindi magkakatugma. Terry, maniwala ka sa akin kung mayroon lang akong patunay. Doon, tila may isang bagay na nagbago sa ekspresyon ni Terry. Pumasok siya sa loob ng silid at lumabas na may dalang isang maliit na kahon. Mula roon, kinuha niya ang isang luma at naninilaw na sulat. Iniabot niya ito kay Jordan. Ano to? Tanong niya. Sulat. Sulat ni Migs. Ang huli niyang sulat sa akin. Nanginginig ang mga kamay ni Jordan habang binubuksan niya ang papel. Binasa niya ang bawat salita. Takot akong sabihin sa'yo kung sino talaga ako, baka iwanan mo ako kapag nalaman mo ang totoo. Ang bawat salita ay isang dagok sa kanyang dibdib. Malinaw pa sa sikat ng araw. Hindi alam ni Terry. Inilihim ni Miguel ang lahat. Siya ang biktima, hindi ang may sala. Napapikit si Jordan, ang bigat ng kanyang pagkakamali ay halos magpaguho sa kanya. Patawarin mo ako, Terry, ulit niya, ang kanyang boses ay basag na. Patawarin mo ako. Hindi sumagot si Terry. Kinuha niya lang pabalik ang sulat at tumalikod, isinara ang pinto. Naiwan si Jordan sa madilim na pasilyo, hawak ang katotohanang sumasampal sa kanya. Ngunit ang sakit ay may kasamang determinasyon. Hindi pa tapos ang lahat. Mayroon pa siyang kailangang gawin. Kinabukasan, ipinatawag ni Jordan ang lahat ng matatanda sa pamilya Limuego para sa isang agarang pulong sa mansyon. Naroon ang kanyang mga tiyuhin at tiyahin. At naroon si Valerie, nakaupo sa gitna nila, ang mukha ay nagpapakita ng pagtataka, ngunit may halong kumpiyansa. Salamat sa pagdating ninyo, simula ni Jordan, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakal sa likod nito. Ipinatawag ko kayo dahil may isang malaking pagkakamali na kailangang itama. Isang inhustisya na nagawa sa ngalan ng ating pamilya. Tumingin siya kay Valerie. Noong gabi ng party, Valerie, may mga paratang kang binitiwan laban kay Teresa Santos. Hindi iyon paratang, Jordan. Iyon ang katotohanan, mabilis na sagot ni Valerie. Hawak ko ang birth certificate. Hawak mo nga, sabi ni Jordan, at inilapag niya sa mesa ang isang folder. Ngunit mayroon din akong hawak. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay ang financial report ng pribadong investigador na inupahan ni Valerie. Nakadetalye doon ang bawat bayad na ginawa nito. Nagbayad ka ng malaking halaga para imbestigahan si Terry, sabi ni Jordan. Nahanap mo ang katotohanan. Ngunit imbes na ilabas ito, ginamit mo ito. Binaluktot mo para magmukha siyang masama. Para sirain siya sa paningin ko. Namutla si Valerie. Hindi totoo yan. Ginawa ko lang yon para protektahan ang pamilya. Protektahan ang pamilya, tumawa si Jordan ng mapait. Inilabas niya ang isang kopya ng sulat ni Miguel at ibinigay ito sa pinakamatandang tiyuhin nila. O para protektahan ang posisyon mo. Basahin ninyo. Sulat yan ni Miguel. Katibayan na walang alam si Terry. Katibayan na siya ang biktima dito, hindi tayo. Habang binabasa ng kanyang tiyuhin ang sulat, ang mga mata ng lahat ay napunta kay Valerie, na ngayon ay hindi na mapakali sa kanyang upuan. Hindi ko siya pinagtatanggol dahil may nararamdaman ako para sa kanya. Pagpapatuloy ni Jordan, ang kanyang boses ay umalingaw sa buong silid. Pinagtatanggol ko siya dahil iyon ang tama. Pinagtatanggol ko ang ina ng pamangkin ko. Ang ina ng anak ng kapatid ko. Doon na hindi nakapagtimpi si Valerie. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkamuhi na hindi na niya kayang itago. Ang kanyang huling alas ay ang kanyang emosyon. Palagi na lang si Miguel. Kahit noong nabubuhay siya, siya ang paborito. At kahit patay na siya, anino pa rin niya ang sinusunod mo, sigaw niya, ang kanyang tinig ay matinis at puno ng lason. Hindi mo ba nakikita, Jordan? Iyon ang dahilan kung bakit kinamumuhian kita. Dahil dapat ikaw ang namatay sa aksidenteng iyon, hindi si Miguel. Ikaw ang nagmamaneho. Kasalanan mo ang lahat. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga salitang binitiwan niya ay hindi na maibabalik.
Ang tunay na kulay niya, ang matagal nang nakatagong inggit at pagkamuhi, ay nakalantad na para makita ng lahat. Ang kanyang mga tiyahin ay napahawak sa kanilang mga bibig. Ang kanyang mga tiyuhin ay napayuko, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Si Valerie, nang mapagtanto niya ang kanyang sinabi, ay napaupo, talunan at wasak. Ang laro ay tapos na. Hindi na siya kailangang paalisin ni Jordan. Alam na niya. Pagkatapos ng pulong, walang sinayang na oras si Jordan. Nagmaneho siya pabalik sa masikip na eskinita sa Quiapo. Umakyat siya sa madilim na hagdanan. Kumatok siya sa pinto. Nang bumukas ito, nakita niya si Terry, ang mukha ay pagod ngunit matatag pa rin. Sa likuran nito, naglalaro si Kira. Huminga ng malalim si Jordan. Inalis niya ang lahat ng kanyang pride, ang lahat ng kanyang takot. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap nilang dalawa, sa maruming sahig ng pasilyo. Tumingala siya kay Terry, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at pag-asa. Umuwi na kayo, pakiusap, sabi niya, ang kanyang boses ay basag at taos-puso. Umuwi na kayo sa akin. Ang amoy ng sinangag at pritong itlog ang gumising kay Terry. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi na siya nasa isang masikip na kwarto sa Quiapo. Ang liwanag na pumapasok ay hindi mula sa isang maliit na bintanang marumi, kundi mula sa malalaking salamin na natatakpan ng puting kurtina. Bumangon siya. Mula sa kanyang silid, tanaw niya ang malawak na hardin. Sa ibaba, sa kusina, narinig niya ang mahinang tunog ng mga kasangkapan at ang isang pamilyar na tawa. Ang tawa ng kanyang anak. Lumipas na ang 6 na buwan mula ng gabi na iyon, ang gabi kung kailan lumuhod si Jordan sa harap nila. Hindi naging madali ang pagbabalik. Ang mga pader ng mansyon ay tila puno pa rin ng mga anino ng nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya isang bisitang nakakaramdam ng hiya. Isa na siyang ina na ipinaglalaban ang lugar ng kanyang anak sa mundo. Pumasok siya sa kusina at ang nakita niya ay isang eksenang hindi niya kailanman inakala sa kanyang mga pinakamaligaw na pangarap. Si Jordan Limuego, ang kinatatakutang ihi ng isang malaking kumpanya, ay nakasuot ng apron at abala sa paghahalo ng itlog sa isang kawali. Si Kira naman ay nakaupo sa high chair, masayang pumapalakpak. Good morning, bati ni Jordan, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isa itong ngiting totoo, hindi na pilit. Umabot na ito sa kanyang mga mata. Good morning, sagot ni Terry, isang ngiti rin ang namuo sa kanyang labi. Ang mga araw nila ay napuno ng mga ganitong sandali. Ang paghilom ay hindi isang mabilis na proseso. Ito ay isang serya ng maliliit na hakbang. Ang pag-uusap hanggang hating gabi. Ang pagbabahagi ng mga alaala ni Migs, ang masasaya, ang malulungkot. Ang unti-unting pagtanggap ni Jordan sa katotohanan na ang pag-ibig niya kay Terry ay hiwalay sa utang na loob niya sa kanyang kapatid. At ang pagtanggap ni Terry na karapat-dapat siyang mahalin para sa kung sino siya, hindi dahil sa apelyido ng kanyang anak. Si Valerie, matapos ang kahihiyan, ay ipinadala ng pamilya sa ibang bansa para mag-isip-isip. Walang galit na natira sa puso ni Terry para sa kanya, tanging awa na lamang. Ngunit hindi lang sa loob ng mansyon naganap ang pagbabago. Sa tulong ni Jordan, itinatag ni Terry ang Tikiras Hope Foundation, isang maliit na organisasyon na tumutulong sa mga single mother na tulad niya, nagbibigay ng pansamantalang tirahan, pagkain, at training para makahanap sila ng trabaho. Hindi na siya ang babaeng tinutulungan, siya na ngayon ang tumutulong. Natagpuan niya ang kanyang layunin. Jordan Limuego. Inilapag ni Jordan ang plato ng almusal sa harap ni Terry. Pinanood niya itong kumain. Ang simpleng eksenang ito ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera niya sa mundo. Natutunan niya ang isang mahalagang leksyon, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kontrol, kundi sa kakayahang maging vulnerable, sa kakayahang magpatawad, at sa kakayahang magmahal muli. Natuto siyang patawarin ang kanyang sarili sa aksidenteng iyon. Natanggap niyang hindi niya kasalanan. At natutunan niyang tingnan si Kira, hindi bilang isang paalala ng kanyang pagkukulang, kundi bilang isang biyaya, ang huling regalo ng kanyang kapatid. Hapon na nang magmaneho sila papunta sa isang lugar na pareho nilang kailangang puntahan. Ang sementeryo. Magkahawak kamay silang tatlo habang papalapit sa isang simpleng lapida na gawa sa puting marmol. Nakaukit doon ang isang pangalan, Miguel Salvador Limuego. Tahimik silang tumayo sa harap nito.
Walang malakas na iyak, walang madramang eksena. Tanging isang tahimik na paggalang at kapayapaan. Inilapag ni Terry ang isang bungkos ng puting bulaklak sa ibabaw ng lapida. Hinaplos niya ang pangalang nakaukit. Migs, bulong niya. Sana, kung nasaan ka man, masaya ka na. Ito na si Kira. Ang anak natin. At ito si Jordan. Tinupad niya ang pangako mo. Inaalagaan niya kami. Lumuhod si Jordan at inilagay ang kamay sa balikat ni Kira. Tumingin siya sa lapida ng kanyang kapatid. Ang bigat ng kasalanan na matagal niyang pinasan ay napalitan ng pasasalamat. Pahinga ka na, kapatid, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon ngunit matatag. Aalagaan ko sila. Pangako yan. Nang mga sandaling iyon, ang nakaraan at ang kasalukuyan ay nagtagpo. Ang sakit at ang paghilom ay naging iisa. Hindi nila kinalimutan si Miguel, sa halip, ginawa nilang bahagi siya ng kanilang bagong simula, isang anghel na nagbabantay mula sa malayo. Habang papalubog ang araw, sabay-sabay silang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Ang kanilang mga anino sa damuhan ay unti-unting humahaba, nagkakaugnay at nagiging isa. Isang anino ng isang pamilyang binuo, hindi ng dugo lamang, kundi ng pagpapatawad, ng pangalawang pagkakataon, at ng pag-ibig na piniling manatili sa gitna ng pinakamalakas na unos. Ilang hakbang pa, bumitaw si Kira sa pagkakahawak sa kanila at tumakbo ng kaunti sa unahan. Humarap ito pabalik, ang mukha ay nagliliwanag sa ilalim ng kulay kahel na langit. Tumingin ito ng diretso kay Jordan. Tara na po, sigaw nito, ang kanyang munting boses ay puno ng saya. At pagkatapos, isang salita ang lumabas sa kanyang bibig, isang salitang simple, ngunit may bigat ng isang buong kinabukasan. Papa! Natigilan si Jordan. Ang salita ay tumama sa kanya ng may kakaibang lakas, isang mainit na alon na bumura sa lahat ng natitirang sakit sa kanyang puso. Tumingin siya kay Terry na nakangiti sa kanya, ang mga mata ay nagniningning dahil sa mga luhang hindi na kailangang pumatak. Ngumiti si Jordan. Isang tunay, malawak at masayang ngiti. Ang ngiti ng isang lalaking sa wakas ay natagpuan na ang kanyang tahanan. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Terry, Jordan, at ng munting anghel na si Kira. Isang taos pusong pasasalamat po sa inyong lahat, aming mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa madilim na lansangan sa gitna ng unos, hanggang sa mga pasilyo ng isang mansyon na puno ng mga lihim, at sa huli, sa paghahanap ng isang panibagong simula. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat patak ng luha ni Terry, ang bigat ng pagsisisi ni Jordan, at ang dalisay na pag-ibig na nagbigay sa kanila ng lakas. Nais kong ibahagi ang isang kwento na hindi lamang tungkol sa kilig at mga hindi inaasahang pagbabago, kundi tungkol din sa pag-asa. Isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi laging nasusukat sa dugo, kundi sa mga pusong pinipiling manatili at magpatawad. Isang mensahe na kahit sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay, palaging may liwanag na naghihintay, at ang bawat isa sa atin ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon ang kanilang kwento. Maraming salamat po sa inyong oras, sa inyong mga puso, at sa inyong patuloy na suporta. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Terry at Jordan? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section. Lagi po naming binabasa ang mga iyan.